Hi, Meg! Hello! Ongoing pa rin ang basketball today. Oh, tsaka yung ating kampanya sa Suzuki Cup. Tuloy-tuloy din. Yes. Kanina nung iniwan ko, parang 4-0 ata. Tambak yung Indonesia. Oo. Not bad. Kagabi nga pala, pasensya na sa ating mga callers, dahil hindi na tayo nakapag-open ng ating line. Naubusan tayo ng oras. Naubusan ng oras. Pero bawi kayo ngayon. Marami tayong oras. Oo naman. Kabisado mo yun, San? Kabisado ko yung Globe eh. Hindi eh. Yung Globe natin, 0916-507-3348. Pero mamaya na kayo tumawag naka-off pa yung DTC phone ko na dual. Yung kabila. Isang line lang gumagana. Isang line lang muna. Ayan. Okay, so ready ka na, Meg? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-25 ng Nobyembre, taong 2014. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po, si Dennis Principe. Siyempre, sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Beg Sioson. Tagal ko na nasanay na hapon. Puro hapon. Hindi na pala tayo 7 to 8. Hindi pa rin sanay. At bago tayo tuloy-tuloy na makalimot, ito muna ang inyong paborito. PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Undefeated American Floyd Mayweather Jr. Napabalitang humihiling ng rematch clause sa fight contract kontra Pinoy Boxer of the Decade Manny Pacquiao. Kampo ni Juan Manuel Marquez, bukas sa posibilidad na pagsasakatuparan ng fifth battle kontra Manny Pacquiao. Panukalang pagbibigay ng mas mahabang mandato para sa mahihirang na bagong national coach. Suportado ng Philippine Basketball Association o PBA. LeBron James-led Cleveland Cavaliers. Tinuldukan na ang kanilang 4-game losing skid sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Charlotte Hornets swingman Jeff Taylor. Hindi iaapela ang 24-game suspension na ipinataw sa kanya ni NBA Commissioner Adam Silver. At Southampton Saints. Napanatili ang kapit sa solo second spot sa Premier League standing. Yan ang mga headlines pa lamang. Detalye naman nag-umusok na sports balita. Narito na sa boxing. May panibagong demand para sa isinusulong na super fight kontra Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. At base sa ulat ni Mail online columnist Jeff Powell, nabanggit din umano sa kanya ng trainer Freddie Roach na humihiling si Mayweather ng rematch clause sa fight contract sakaling matsambahan siya ni Pacquiao sa unang enkwentro. Pero hindi kinumpirma ng kampo ni Mayweather ang nasabing balita at wala rin narinig na salita simula sa undefeated American buot nang himukin siyang lumaban ni Pacquiao noong isang araw. Muling umugang ang ulat na malapit na di umanong mahikasa ang pound-for-pound championship ni Pacquiao at Mayweather matapos na turuan ng boxing lesson ng Pinoy champion na si American challenger Chris Algieri sa kanilang title clash noong isang araw. Sa katunayan, napabalita nag-uusap na rin di umano ang rival networks na HBO at Showtime bilang pangunang hakbang para sa pagsasakatuparan ng mega bout ni Pacquiao at Mayweather sa susunod na taon. Ang HBO ang may karapatang mag-ere ng mga laban ni Pacman habang nasa ilalim naman ang pangasiwa ng Showtime. Hindi yan yung pantanghali si Pretty Boy Floyd. Samantala, bukas naman ang kampo ni Mexican counter-puncher Juan Manuel Marquez sa posibilidad na pagsasakatuparan ng fifth battle kontra long-time Pinoy rival Manny Pacquiao. May report si Snow Badwa mula sa Macau, China. Bukod sa Mayweather fight, may isa pang option ngayon si Manny Pacquiao bilang next ring assignment. Ito ay walang iba kundi ang fifth battle kontra Juan Manuel Marquez. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Beltran na maging siya ay interesado sa isa na namang laban kay Pacquiao na pinatulog sa 6th round ni Marquez sa kanilang huling enkwentro noong 2012. Yeah, of course I want to see that fight. You know, I think Manny always gives us the opportunity.
always give us the opportunity, never say no, and he never say never, and that's why he's who he is. That's why he's Manny Pacquiao, the one and only. Pero giit ni Beltran, di depende pa rin sa desisyon ni Marquez ang lahat. Well, I don't want to say yes because Juan Manuel is the one who makes the decision. Noong 2013 ay ikinakasan ng top rank ang Pacquiao Marquez 5 pero hindi ito natuloy matapos na magmatigas sa mas malaking fight purse ang Mexican counterpuncher. Sa tulong ng Air Asia, Snow Badwa, Macau, China. Sa boxing pa rin, isa si Mexican WBA at WBO flyweight champion Juan Francisco Estrada sa mga inaasinta ng Team Nietes bilang next opponent. Ito'y matapos na mapanatili nila ang WBO light flyweight crown sa title defense kontra Mexican challenger Carlos Velarde noong isang linggo. Narito ang aking report. Kung si ALA Chief Trainer Edito Villamor ang masusunod, nais niyang si WBO WBA Flyweight Champion Juan Francisco Estrada ng Mexico ang makalaban ni Light Flyweight Champion Donnie Nietes. Ayon kay Villamor, pareho niya nakita sina Estrada at isa pang World Flyweight ruler, si WBC title holder Roman Gonzalez ng Nicaragua. Naniniwala si Villamor na mas papabor kay Nietes ang kampanya nito sa 112-pound division kung uunahin nito si Estrada bago hamunin si Gonzalez. So mas kaya ni Donnie kasi hindi masyadong pressure fighter si Estrada. Nasaksiyan ni Villamor ang husay ni Gonzalez nang patumbahin ang undefeated Nicaraguan fighter si ALA campaigner Rocky Fuentes itong Sabado sa Yokohama, Japan. Yes, magaling talaga si Roman Gonzalez pero may pagkakataon na nakapatama si Rocky Fuentes. Maganda naman ang showing niya. Pinakita niya talaga na pusong Pinoy, maraming nagsasabi na he's a big heart. So maganda naman ang pinakita niya doon. Plano ni Nietes na umakyat ng flyweight division at masungkit ang ikatlong division crown. Una na naging world minimum weight champion si Nietes noong 2007 bago nito pagharian ng light flyweight division. Ngayong darating na Pebrero ay nakatakdang burahin ni Nietes ang 7-year 3-month record ni late great Gabriel Flash Elorde bilang longest reigning world champion ng Pilipinas. Lipat tayo sa basketball. Wala pang listahan ng mga nominado para sa national head coaching job. Ito ang binigyang linaw ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios. Isang linggo matapos na maglatag ng criteria ang selection committee para sa mahihirang na bagong national coach. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Mariing itinanggi ng pamunuan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang ulat na sina 3-time PBA champion mentor Ryan Gregorio at Kiwi consultant Tab Baldwin na lamang di umano ang pinagpipilian para magsilbing head coach ng bubuing Gilas Pilipinas 3.0. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si SBP Executive Director Sonny Barrios na na-misinterpret lamang ng media ang criteria na inilatag ng selection committee kung saan kinakailangang full focus sa Gilas program ang mahihirang na bagong chief mentor. Medyo inaccurate yan, Arian. Akala nung mga nakausap kong mga kapatid natin sa media, ang ibig sabihin full-time availability available na full-time right now. Pero sa kasalukuyan, head coach sila ng isang team, whether PBA, UAAP, NCAA, pwede pa rin silang kandidato at qualified sila doon sa ibang criteria. Kaya lamang kapag hinirang na silang head coach at umpisahan na nila yung Gilas program, kailangan mag-leave na sila o mag-team doon sa team na kino-coach nila. Hindi importante na ngayon pa lamang full-time na sila. Humihiling rin ng pangunawa sa media at publiko si Barrios, kaugnay ng mahigpit na proseso sa pagpili ng bagong national coach. Pakiusap na lamang na konting pag-unawa at konting tiyaga pa na sa development tungkol
dito sa issue ko, ang may coconut ng committee, talagang seryoso kami sa aming trabaho. Nang sa ganon, yung aming maipapadalang shortlist, karapat dapat yung aming napili, na isusunod sa top management ng SBP natin. Sa susunod na 3 linggo ay inaasahang isusumite na ng Selection Committee sa SBCO ang listahan ng mga nominees para sa National Head Coaching job. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantalang suportado naman ni PBA Commissioner Chito Salud ang panukalang bigyan ng mas mahabang termino ang mahihirang na bagong head coach ng Philippine Men's Basketball Team. Ito'y matapos na magbitiw sa pwesto sa battle former national mentor Chot Reyes. Ayon kay Salud, kinakailangan magkaroon ng sapat na panahon para matiyak na may papatupad ng bagong coach ang sistema na nais siyang gamitin ng team. Naniniwala rin si Salud na dapat ay lampas sa 2015 FIBA Asia Men's Championship ang termino ng bagong chief mentor, masungkit man o hindi ng Pilipinas ang nag-iisang tiket patungong 2016 Rio Olympics. Sa unang linggo ng susunod na buwan, inaasa ang papangalanan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP kung sino magsisilbing bench tactician ng bubuing Gilas Pilipinas 3.0. Sa Philippine Basketball Association o PBA, muling nakisalo sa liderato ng PBA Philippine Cup ang San Miguel Beermen. Ito'y matapos sa tambakan nila Global Port Batangbiyere 95-69 kanina upang palawigin sa 4 matches ang kanilang winning streak. Si power forward Arwin Santos ang nahirang na best player of the game sa kanyang total output na 19 points at 6 rebounds. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Beermen sa 7 wins and 1 loss. At kasosyo na nila ngayon sa ibabaw ng leaderboard ang Alaska Aces. Samantala, sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang Rain or Shine Elasta Painters at NLEX Road Warriors. Target ng Rain or Shine sa larong ito na makapagpahid ng ika-4 na sunod na panalo, habang first ever back-to-back wins naman ngayon season ang inaasinta ng NLEX. Sa football, pasok na ang Philippine Ascon sa semifinals ng AFF Suzuki Cup. Ito'y matapos na blankuin nila ang Indonesia 4-0 kanina upang manatiling sila sa ibabaw ng Group A standings sa kanilang nalilikom na 6 points. Unang miscore para sa Philippine 11 sa pamamagitan ng penalty kick sa 15th minute si star striker Phil Younghusband bago nagdagdag ng tigi-isang goal sa second half sina midfielders Manny Ott at Martin Stubble. Ang huling signatura ng Thomas Tully mentored squad sa group stage ay kontra host Vietnam at ang kanilang enkwentro ay mangyayari sa darating na Biyernes. Sa iba pang balita, sinimulan na ng Coratec Philippines ang misyon na suportahan ang mga papasibol na siklista ng bansa. At ang unang kompetisyon na lalahukan ng kanilang bagong tatag na kupunan ay ang Batang Pinoy National Finals sa Bacolod City sa susunod na buwan. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Formal nang ipinakilala sa publiko ang mga siklistang bumubuo sa bagong tatag na Team Coratec. Sa patnubay ni veteran mentor Cesar Lobramonte, pepedal para sa Coratec Philippine Supported Cycling Club ang mga Batangas-based riders na sina Avigil Rombaon, Marelia Salama, Jermin Prado at iba pa. Sa panayam ng PTV Sports, hindi na nagdalawang isip ang team management sa pagbibigay ng suporta sa mga batang siklista, lalo pat sila ang itinuturing na future sports heroes ng bansa. I know that the Filipino riders can be very strong, like people from Venezuela, from Chile, and you know they are extremely strong riders in the world. There are people that can win the Giro d'Italia or the Tour de France. If the Filipinos train well, they can do the same. They can be in the same position. This is plainly an inspiration for them and motivation for these young aspiring kids. As long as the children are there or the kids are inspired and motivated to go cycling, of course, we are always there. Dahil dito, nangako ang mga miyembro ng kupunan na gagawin ang lahat sa ensayo at aktwal na kompetisyon para masuklian ang kagandahang loob ng team management.
Siguro, ang promise ko lang, yung samahan namin, yung pag-aalaga ko sa mga bata na to na bilang isang tatay o isang lolo. Tapos yun naman, yung pamilya Coratec na hindi ko masabi kung 100 o ilang percent yung suporta sa amin talaga na grabe. Kaya sabi ko nga sa mga bata, sana gawin natin lahat yung makakaya natin para naman masuportahan tayo, hindi tumigil. Siyempre po, blessing to para sa akin and sa mga teammates ko kasi minsan lang po kami makahanap ng ganitong support, as in full support. So siyempre, wala ka nang hahanapin pa eh, dito na talaga eh, lahat-lahat. So siyempre thankful din ako kay God sa lahat ng bumubuo ng Team Coratec. Unang lalahukan ng Team Coratec ang Batang Pinoy National Final sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Nakabalik na sa winning form ang Cleveland Cavaliers sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Ito'y matapos na tambakan nila ang Orlando Magic 106-74 kanina. At isang araw matapos na sisihin ang sarili sa dinanas ng 4-game losing skid, tumika lang si 4-time league MVP LeBron James ng 29 points, 11 assists at 4 rebounds upang pasahin ng home fans sa Quicken Loans Arena sa Cleveland, Ohio. Sa first half pa lamang ay nagbuo si King James ng 22 points, kaya't sa kabuuan ng fourth and final period ay pinagpahinga na siya ni Coach David Blatt para makaiwan siya sa anumang injury. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Cleveland sa 6 wins and 7 losses at sila ay nanatili sa ikatlong pwesto sa Central Division standings. Sa Huwebes, ipagpapatuloy ng Cavaliers ang kanilang 5-game homestand sa matchup kontra Washington Wizards. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Taliwas sa kagustuhan ng Players Union, hindi aapila ni Charlotte Hornets swingman Jeff Taylor ang 24-game suspension without pay na ipinataw sa kanya ng National Basketball Association o NBA. Ito'y dahil sa tingin niya ay nararapat lamang na tanggapin niya ang parusa bunsod ng pag-amin niya sa kasong domestic violence na isinampa laban sa kanya noong Setyembre. Kasunod nito, humingi ng paumanhin si Taylor sa Hornets organization at sa babaeng sinaktan di umano niya nang mag-away sila sa isang hotel sa Michigan. Nasa $200,000 na salary ang mawawala kay Taylor ngayong season, pero pwede na siyang magbalik aksyon sa matchup kontra Phoenix Suns sa December 18. Sa NBA pa rin, inaasahang masa-sideline sa nalalabing bahagi ng season si Los Angeles Lakers shooting guard Xavier Henry. Ito'y matapos na ma-diagnose siya na may ruptured left Achilles tendon kanina. Natamo ng 6'6" dribbler ang injury sa team practice nitong weekend at sasamahan niya ang dalawa pang players ng Lakers na dumanas ng season-ending injury na sina point guard Steve Nash at forward Julius Randle. Sa tennis, pinangunahan ni 14-time Grand Slam winner Rafael Nadal ang groundbreaking ceremony para sa Tennis Academy na itatatag niya sa kanyang hometown sa Mallorca sa Spain sa taong 2016. Plano ni Nadal na simulan ang kanyang proyekto sa pamagitan ng pagdaraos ng summer camp kung saan pwedeng ipagpatuloy ng mga promising tennis talents ang kanilang pag-aaral habang nag-e-ensayo. Ang 28-year-old Spanish lefty ay kasalukuyang nagre-recover mula sa appendix surgery at target niyang magbalik aksyon sa ATP Tour sa darating na Enero. At sa football, pinalawig ng Southampton sa 6 matches ang kanilang unbeaten run sa Premier League. Ito'y matapos na makasalba sila ng 1-1 draw sa matchup kontra Aston Villa kanina. Unang umiskor sa laban si Aston Villa striker Gabriel Agbonlahor sa 29th minute bago nagbaon ng equalizer sa 81st minute si Southampton defender Nathaniel Klein. Sa ngayon ay nasa ikalawang pwesto pa rin ng Premier League standings ang Southampton, 6 na puntos sa likuran ng solo leader na Chelsea Blues. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa tingin mo, okay na fight again yung kay Juan Manuel Marquez?
Pwede dahil ano yun eh, parang may ganti factor si Manny Pacquiao dun eh. Pero siyempre gusto ko na yung Para bago naman kay Mayweather, o naman. Hindi, kahit huwag na si Marquez, kung si Mayweather, diretso. Tapos kung manalo siya, di ba sabi may rematch clause. Kung kay Pacquiao, mag-retire na siya. Pag nanalo si Manny. Pag nanalo siya kay Manny. Huwag na rematch. Since 2008, inaasar na siya ni Mayweather, no? Tsaka talagang ano siya ron sa may kanyang zero, yung walang talo. Pag tinalo niya, sabay retire. Di ba? Ayan. At may oras tayo no? Pero bakit nalobat yung ating ang sunline natin, nalobat daw talagang di magagamit ng gusto tong DTC ko. Tsaka yung aking Globe number na 0916-507-3348. Wala bang charger yung my phone nyo? Di ba universal yan? Yung DTC ko, universal eh. Wali daw. Oo, madaling i-charge eh. Dala sa Macau. Dumating na eh. Okay, so Globe lang muna tayo. Mamaya, marami pa tayong oras. Ito nyo, 30 minutes pa yung ating bubunuin. Kami ni Meg. Siyempre kasama ang inyong mga Facebook messages at inyong tawag sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. We will be back. Hi, I'm Jinky Pacquiao and you're watching PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports news ka sa bansang PTV Sports. Na-distract ako doon, yung ating, tawag lang po kasi tignan ninyo, pag tumatawag, hindi ka na makakabasa ng text eh. So wala na muna tayong text? Oo, wala muna tayong text. Ano muna tayo? Sa Facebook muna tayo. Facebook, tapos Globe line natin. Yes. Oo, yan. So kung gusto niyo naman ipadala inyong mga messages and questions via Facebook, just type in www.facebook.com/PTV4Sports or tawagan nyo kami via our Globe line 0916-507-3348. Caller muna tayo? Sige. Sige, ito, subukan natin itong... bukong sa Cebu. Si Si analyst. Ko to. Yun yung analyst na. Malamang si... Si... Joseph ba? PTV Sports. Hello po, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Yes. I'm Conskanda from Cebu City. Medyo narinig ko nga dati, Joseph ang pangalan ko. Ano yung first name mo, partner? Constantino ako. Constantino! From Cebu City. Idol. Ano pangalan mo? Idol, kumusta? Magandang gabi sa inyo muna at sa iyo, Meg. Yes. Yun nga. Pero Bubong Angeles City ako talaga. Paano ka napunta ng Cebu? Ha? Paano ka napunta ng Cebu? Ang wife ko taga Cebu City. Ayan, okay. And then, Constantino, ano tanong? Ha? Okay, bago ang lahat, bago magbigay-pugay sa ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, gusto ko munang batiin ang aking anak na kasalukuyan nanonood sila ngayon, pati mga pinsa ko, si Binky, at ang kanyang may bahay na si Norman, at sa aking apo na si Ayla, Andre, Ella at Gabi, at yung anak kong nasa Amerika na si Maikin, at sa mga kapatid kong nasa Angeles City at pinsan ko sa Bulacan na si Manny. Nanonood sila ngayon. Yan. At ngayon, Dennis, at para kay Manny Pacquiao, ay! Nawala. Naputol. Hindi, landline yun. Di ba landline yung ginamit? Sige, basa muna tayo. Facebook muna tayo. From Michael Facebook. Lovett, sabi niya, gandang gabi, Pretty Meg at Super Idol Dennis. Tanong ko lang po kung magpapadraft na po ba sila Troy Rosario, Jello Alolino, Glenn Cobuntin, Mike Tolomia at Mac Bello next year sa PBA. At tanong ko lang po kung eligible po ba maglaro sa PBA si CJ Perez ng San Sebastian. Pabati po kami dito sa Giginto, Bulacan. Thanks and more power, PTV Sports. Okay, si CJ Perez, tanong natin kung eligible siya, kung makakuha natin yung kanyang agent. Pero yung sa papasok ng draft, Michael, malabo pa ngayon dahil masyado pang maaga. Oo, masyado pang maaga. Ayan, sige.
So, it's too early to tell. Yun lang naman masasabi natin. In the meantime, basa ulit ako ng isang Facebook message from Noeliano Cabria. Sabi niya, Ma'am and Sir, tanong ko lang po ilan first round pick ng Pure Foods at kung gusto ba nila kunin sila Foy Rosario at AVOS. Tingin ninyo bagay sila sa team. Si Arnold Van Opstal. Right now, hindi pa natin alam yung kung sino yung pagkakasunod-sunod tsaka yung mga ilang draft picks. Kasi nga, we still have to know yung siguro within the week malaman natin kung ilang picks meron ng bawat team for 2015 draft or 2016 draft based on yung mga number of picks nila which came from different deals. Yes. Pero so far ngayon masyado pang maaga to know kung sino talaga yung magpapadraft. Oo, yun mahirap. Mas mahirap yun. Oo. Sige. So from Jared Pasco, sabi niya, Hi Pretty Meg and Idol Dennis. Ako po yung kausap nyo nung Friday regarding po dun sa ticket sa laban ng Kia versus Pure Food. Update po doon, Sir Dennis. Nga po pala, napapabalita lagi na nasa practice ng Pure Foods ngayon si Idol Jerry Codiniera. May chance po kayang maging assistant coach siya. Sana kunin siya para maturuan mga centers ng Pure Foods ng post-up, moves at defense. Salamat po, Sir Dennis at PTV Sports. Bukas na ba yun, Gerard? Ako, mahirap to, Pure Foods. Pero subukan natin, Oo, kasi na-promise yata, nabibigyan siya ng ticket. Hindi, sabi ko Kia. Pero yung specific, Kia Pure Foods. Try natin, kung kaya natin bukas. Naka-save naman yung pangalan niya sa akin. Sige, answer muna tayo sa ating phone-in question. Yes, hello. Magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Good evening, Ma'am and Sir Dennis. Hello, sir. Pakibaba po muna ng audio ng TV. Nag-feedback po tayo. Wala na po. Wala na. Okay. Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo? Congrats kay Manny Pacquiao. Chance ba na may makalaban na magaling na contender na Pilipino si Manny Pacquiao? As in, parang sayang yung binibigay na prize money sa ibang bansa na hindi naman quality yung parang hindi quality yung yung action. At may chance ba na may Pinoy na hindi naman na same caliber pero kaya may pagsabayan kay Manny. Kay Manny. Okay, sige. Bago ko sagutin yan, partner, sino nga uli sila? Si Marshall. Marshall! Marshall. Kaibigan ng Snow. Kaibigan ni Snow, okay. So, Marshall, alam mo, yung malamang yung next fight, baka medyo mabigat-bigat yung makakalaban nila. Especially kung bababa sila ng 140. Dahil sabi nga ni Freddie Roach, one of the reasons kung bakit 144 yung kanilang catch weight is because gusto nga nilang bumaba ng 140. And tinitignan nila ron sa 140, isa ron ay si Danny Garcia. Ito yung undefeated champion sa division na yan. At malamang kung napanood mo yung Jesse Vargas. Yeah, Jesse Vargas. Oo. Yun, nag-ahamon yun. And hindi ako magugulat kung yung Jesse Vargas ay maging next opponent ni Manny Pacquiao. Kasi, una-una, nung bago yung Chris Algieri, parang hindi mo akalain na Chris Algieri makakalaban yung Manny. Diba? So, what more kung itong Jesse Vargas? So, diba? Alamang si Manny Pacquiao na naman, of course, with this fight. Oo naman, of course. Sa Filipino, may chance kayo na may Pilipino na makakalaban si Filipino? Naku. May chance. Ha? May chance ba na Pilipino? Parang kasing sayang lang yung mga binabayad, di ba? Oo. Medyo mahirap sa, kung sa Pilipino, wala. Kasi yung welterweight masyado nang malaki sa mga Pilipino yan Yung division na yan. Okay. Oo. And even yung junior welterweight, mahirap din yun. Yun. Siguro si Jimmy Alapag. Mas mabilis na lakbo yun. Sa basketball. Pwede sila ni Algieri. O kaya si OG Minor. Ayun. Sige, salamat, Boss Benny. Marshall, maraming salamat Okay, binapati ko anak ko, si Asher, si Eunice, at si Aaron. Yun. At si Mrs. ko, si Liza.
Okay. Alright, Marshall. Okay. PTV Sports kami since 2009. Uy, galing naman. Very good, very good. Talagang loyal viewer kayo, ha? Oo, boss. Okay, sige. Nanalo na kami. Nanalo na rin ako ng jersey kay Oslo. Ah, talaga? Kaninong jersey yung napanalunan mo? Eric Meng. Eric Meng. Oh, ano pa yun? Ginebra pa yun? Ginebra pa. Oh, ba? Ano na yan? Collector's item na yan, ha? Marshall. Oo, boss. Saka ano to? Nakatabi sa bakod. Yo? Okay. Alright. Tapos wala pang extra ticket yan. Extra ticket. Anong gusto mong biyahe? Cubao o ano? Monumento? Monumento. Cubao. Para pagkang Araneta. Yung PBA tickets is daw badwa. Malapit na siya dumating. Malapit ang dumating. Kailan, Meg? According to source. Kailan, Meg? Ewan ko kayo, best friends. Best friends. Thank you, boss. Thank you, boss. Marshall, maraming salamat, ha? Mabuhay ka. Ayan. Okay. Sige, yan si Marshall. Ha? Hindi, dapat ikaw tanungin sa schedule. Sige, okay, basa ba? Tayo sa Facebook from Dennis Castellano. Sabi niya, Sir Dennis, at magandang mig. Sana po naglalaro si Ali Pic. Bakit wala na sila sa PBA? Pabati naman po yung Castellano family at si Kiroy Radok sa Taguig. Si Ali Pic ay naglalaro sa Sports 5. Pinaglalaro ang dyan. Analyst na siya, di ba? Commentator na rin. Analyst. Nag-retire na. Tokayo. Si Ali Pic. Yan, Man Mountain. Okay, so ano muna tayo? Siguro beaten question dahil mag-break muna tayo. From Kenneth Flores, sabi niya, good evening mga idol. Sir Dennis, ask ko lang po sa inyo kung sakaling di matuloy yung Pacquiao-Mayweather, may posibilidad po ba makalaban ni Manny si Canelo Alvarez? Sa tingin niyo po ba magandang laban yon at malaking pera? Thanks po. Sasagutin namin yan sa pagbalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Hanging question natin. Sige, ano nga yun? Yung kung pwedeng makalaban ni Manny Pacquiao. Pwede, si Canelo Alvarez. Si Canelo Alvarez under Golden Boy Promotions. And si Golden Boy at si Top Rank, medyo okay na. Malaking pera yun, definitely. Kasi Philippines versus Mexico na naman yun. Lalo kung gaganapin sa Las Vegas. And maganda chance niya. Pero tingin ko dapat yun, maglaban sila. Yun ang problema. Si Canelo right now is 154. Kailangan niya magpababa ng weight. Si Manny nga masyado nang mabigat sa 147 Kaya nga bumaba sila ng 140. If ever man, kung pera-pera, pipilitin, baka pwedeng sila mag-catch weight sa 150. Sa 150? Pero di ba at that weight, mabagal na si Manny Ideal sa kanya is 145. Napatunayan nung against kay Margarito Nagawa niya. Pero that was what? 2-3 years ago? Pinaka-ideal weight ni Manny is 140. Mga ganun. Mga 140. Kaya ni Manny si 140. Tapos titimba ng mga 144. Ayun. Tapos, actually, may gusto kay Canelo, si Freddie Roach, yung bata niya, si Cotto. Yun ang gustong ilaban ni Freddie Roach kay Cotto, na hawak na ngayon. At gusto niya si Canelo Alvarez. Yun, malaking laban din yun. Kung matuloy yan. Teka, bago yan, Meg, meron lang tayo pa-plug. One of our good friends na si Raymond Lee. Teka ha. Ito po yung kanilang karate event sa December 6 sa Il Centro, Santa Lucia Mall. Ito po yung 10th PKTS Karate Championship na magaganap po 8 a.m. to 4 p.m. Again, December 6 po yan, ang 10th PKTS Karate Championship dyan po sa may Santa Lucia Mall. Exciting din manood ng mga karate. Mga contact sports, karate, taekwondo, wushu, yung sanda. Yun, na-cover ko rin yun sa may Asian Games. Okay, caller tayo o ano? Caller muna tayo. Sige, meron po tayong latest caller na sakto naman nag-miss call. Pero may tatawag din yan. Yan. Okay, ang ating next caller. Hello, good evening po, PTV Sports. Sino po sila? Hello, good evening po. Si Madon po to.
Marlon? Opo. Okay. Marlon, anong mapaglilingkod namin sa'yo? Magkakamit lang po na sila na fight ni Manny Pacquiao. Okay, sige. Go ahead, Marlon. Kasi parang nakita ko po parang mismatch po yung laban ni Algieri. Ay, talaga naman. One-sided eh. Para siyang naging practice player, no? Si Algieri. Parang naging lang po siya, parang punching bag. Napansin mo, hindi masyadong napagod si Manny Pacquiao. Walang tama sa mukha. Oo nga po. Tsaka parang yung pinapanood dun, parang ka lang naglalaro ng temple. Takbo ng takbo. Oo nga eh, no? Parang kumbaga sa naabutan ba yung larong yung tago, yung moro-moro. Parang gano'n, habulan. Pero nakita ko rin po dun sa laban niya, parang si Manny minsan sumusugod siya kay Algieri, hindi yung guard niya po hindi po nakataas eh. Pagka palagay ko po kay Mayweather, parang hindi po pwede yata yung ganun. Pero ang problema ni Mayweather, itong si Manny Pacquiao, gumagalaw. Hindi yung mga katulad ng mga gusto niyang kalaban na gusto niya, nandyan lang sa harapan niya. Kasi si Mayweather hindi rin magalaw eh. Wala naman actually mabilis na footwork si Mayweather. Pero di ba ideal na fighter kay Manny Pacquiao yung hindi gumagalaw? Mas may chance na maka-knockout talaga. Well, yung pinakita niya kay Chris Algieri, lumalabas kahit na tumakbo ka. Kaya. Di ba na, Marlon? Opo, pero nakita ko rin po kasi si Mayweather, nakita ko yung mga dating laban niya. Pag lumalaban po siya, hindi siya gumagalaw, pero magaling po siyang umilag. Umilag, oo. Ito magandang laban. Kaya magandang laban ito, Marlon eh. Si Mayweather, magaling umilag. Si Manny Pacquiao, magaling magpatama. Di ba? So, labanan ng to. Ano yun? Nakikita ko po, pagka naglaban sila, sana iwasin ni Manny yung parang yung mannerism niya or yung ginagawa niya pagka nagkakaroon ng accidental headbutt, yung nagta-touch glove po. Oo. Kasi parang hindi po pwede kay Mayweather na may pagkamagulang si Mayweather eh. Katulad po nung ginawa niya kay Ortiz. Yun, tama. At saka madami siyang laban na parang questionable yung wins niya, diba? Yung last fight niya po against Maidana. Kung hindi niya makalaban si Mayweather, sana po si Maidana, kaya na lang po siya ng ibang champion sa 147, unified niya po. Pero ang plano nila ngayon, Marlon, bumaba na talaga sa 140. Yun ang medyo mas malapit na katotohanan para sa kanila. Kung sa 140 po, mas magandang kalaban si Garcia po. Yun, tama ka ron. Danny Garcia. Danny Swift Garcia. Kaso parang nakikita ko mismatch din po. Parang dito si Pacquiao din. Oo, tama. Okay. May point. Sige, Marlon, may tanong ka pa? Tatanong ko lang po, meron na po Pilipino nakapag-unified ng all title in just one division. Yung undisputed champion. Yung WBA, WBO, WBC, IBF. Yun, ang tawag doon na Marlon, undisputed champion. Undisputed champion. Pero meron na pong Pilipino nakapag-takaw. Wala pang ganong nakakagawa ng ganong feat. Pero si Bernard Hopkins po, di ba nagawa na po niya? Marami na nakagawa nun. Si Bernard Hopkins, si Marvelous Marvin Hagler, maraming champions na undisputed. Si Mike Tyson, undisputed yun. Tatanong ko lang din po, palagay niyo po kung nagkasabay ng hira si Sugar Ray Leonard tsaka si Manny Pacquiao, sino po kaya mas magaling sa dalawa? Si Manny pa rin. Yes. Para sa akin, si Manny. Saka mas advancing skills ng mga mga boxers ngayon. Kasi kay Manny, walang magaling na depensa eh. Di ba? Marlon? Okay na, Marlon? Opo, okay na po. Okay, may babatiin ka ba? Wala naman po. Okay, sige. Marlon, maraming salamat ha. Tawag-tawag lang. Thank you din po. Alright, si Marlon. Tsaka kakaiba yung speed ni Manny Pacquiao, no? Even at his age right now, parang hindi talaga, alam mo yun, nawawala.
sige. Okay, basa tayo, Meg. Di ba tayo sa Facebook from Edward Torres, sabi niya, good evening. Bakit ang lakas ng Ginebra? Pero mga mahinang team lang ang tumatalo sa kanila. Pag malakas ang kalaban, malakas sila. Pero pag sa mahina, parang relax. Any news of trade among the players? Thanks. Well, sa trade, wala pa, Eduardo. Pero minsan kasi may ganun team, no? Parang pagka yung malakas yung team, mas ganado ka eh. Namomotivate mo yung mga players, di ba? Pero pag mas mahina yung team, parang more on kumpiyansa ka. Ayan. Pero magkakasubukan yan pagdating ng playoffs. Kasi pagpasok ng playoffs, lahat yung malalakas na. Yung mga mahihina, wala na. Diba? So, doon masusubukan din ang Ginebra. Kung talagang yung observation mo is precise. Yes. Oo, dahil playoffs na eh. Wala na yung mga mahihina. Diba? Okay. Sige, basa. From Ed RD, sabi niya, ask ko lang po kung kailan nyo ipaparaffle yung t-shirt na 180 ng jeans. Sabi niyo po kahapon eh. Kahapon ko ba sinabi? Naubusan lang po ng oras yung cellphone din po na sinabi nyo, tsaka kung meron din po yung cap. Sana po makuha ko ng isa. May pinost po akong picture nasa baba po. Nasasapawan lang po kasi ng ibang post. Sige. Edwa RD. Yun yata yung post niya yung throwback. Oo. Try natin na. Kasi meron namang nangako sa atin na magbibigay. Kaya hindi pa. Kasi last week, ano ko eh. In sick bed. Yes, under the weather. Mapasok lang ako dito para kay Snow Badwa. Pero alam mo, siguro positibo eh. Oh. Dapat i-collect natin yung mga ipaparaffle natin, di ba? Oo. Ako, ilang yung na-promise ko isa, yung t-shirt na 180. At saka yung ticket. Oo, yan. At hindi ko binili yung sa 168. Yung 180 na yun. Okay, basa. Call na tayo, Caller tayo. Sige, caller. Meron tayong next caller. Hello po. Yes, hello. Good evening, PTV Sports. Sino po sila? Si Sumigin po uli. Sino? Jude Sumigin po. Jude. Jude. Si Jude. Yes. Hey, Jude. Yun. Sige, Jude. Anong may paglilingkod namin sa'yo? Congrats ko lang yung panalo sila kanina. Yung San Miguel? Hindi po, yung Ascal. Ascal! So, kanina. 4-0. Good game po yung ginawa nila sa naglaro sila ng as a team, hindi kanya-kanya. Siyempre. Oo. Sino ba yung idol mo dyan sa Ascals? Wala na po eh. Kaligdong sana eh. Chiefy Kaligdong. Aba. Nag-retire na last week, ano? Nakalaro ko po kasi dati nung high school ako. Ba talaga? Classmates? Hindi po. Nung national team sila nung training lang. Pero kaibigan mo si Chiefy? Hindi po. Pero napakabait, ano? Pag nakakalaro mo? Hindi, humble siya talaga. Humble po siya. Yan, okay. Jude, ano ba? Meron ka pang gustong itanong o banggitin? Ano yun, Jude? Hello, Jude? Jude, isa pa, Jude. One more, Jude. Hindi na pang dating yung mag-ina, no? Si Jello Quezon. Ano yun? Sino ang? Pwede niya pang batiin yung mag-ina ko. Sige, babate. Sige, go ahead. Bate, Jude. Pwede niya pang mag-kay Dindin. Hello? Miss Meg po. Miss Meg. Ano yung kay Miss Meg? Pwede pong mag-hi siya kay Dindin. Hi ka raw, okay? Dindin? Opo. Hi, daw. Dindin. Dindin? Hello, Dindin. Happy watching. Yun. Opo. Okay na, Jude? Salamat po. Ay, pati po yung asawa ko. Hindi po yan. Ano yun? Pati po yung asawa ko. Pahay din po pala daw. Anong pangalan ng wife mo? Chelu. Anong pangalan? Chelu po. Chelu. Hi, Chelu. Ayan. Hi, Chelu. And Dindin. Hi. Hi, Thank you for yun. Nadin It's you. Kasi po kaming nanonood, boss. Kasi kaming nanonood. Talaga lang, ha? Okay. So, maganda gabi mo mamaya, Jude. Opo. Masaya si Commander. Ano yung si Mino? At saka si Dindin. Sigurado yun, masarap ang luto. Ay, opo. Meron kayong midnight snack mamaya. Habang kakain po kami, nanonood po kami. Talaga? Ano kinakain nyo ngayon? Tosino lang po, pang mahirap.
Sarap. Mahirap ka na yan, ha? Tosino, ha? Sarap nga niyan, eh. Sarap Favorite. niyan. Oh. Taga saan ka ba, Jude? Angono Rizal po. Angono Rizal. Okay. Okay, Jude. Ayos na. Boundary ka na. Salamat po. Bukas po ulit. Sige, bukas ulit. Okay, sige. Araw-arawin tayo ni Jude na kumakain ngayon ng tosino. Na iniingit tayo. Naginugutom tayo. Good shot kay Mrs. Chelu. Yes. Ayan, okay. Basa naman tayo ng Facebook message from NJ De Vera. Sabi niya, sino-sino po yung mga siguradong magpapadraft next year sa PBA at pang-ilan ang pure food sa draft next year. Lahat ng tanong niya, hindi pa natin masasagot. Wala in pa advance. Pero yung pwesto, wala pa. Pero yung number of picks, baka makuha natin yan sa PBA. Okay? Yes, from Joel Ruga. Sabi niya, hello, Idol Dennis, the real Prinsipe. At Pretty Meg Siozon. Sino ang kasali dun sa mga packages ng balitang trades? Kay Alas, sino ang conduit? Blackwater na naman ba? Si Alas? Ba't wala na naman si Snow Badwa? Wala, nagalit. Nagliliwaliw pa sa Guam. Hindi naman. Thank you Nasa so Macau. much. Macau. So, wala siya sa Guam. Pero nakabalik na. Ang alam ko ngayong gabi. Ngayong mga oras na ito ay ang baba ng kanilang eroplano. So nakauwi na sila. Sila yung Snow. Yan. Okay. Okay. Nasa Airbus ba yun? Grupo o hiwalay ata no? Hiwalay. Malamang hiwalay yun. Okay. Oo. Yeah. So, wala namang trade kay Wala. Kay, Dati na ata yun eh. Pero bago, wala. Tingnan natin bukas baka makakuha tayo. Okay, from Dennis Casiliano. Sabi niya, Idol Dennis at magandang Meg, saan po kaya si Ray Allen naglalaro at anong balita sa Lakers? Sir Dennis, tanong ko lang, meron na ba? Okay. May BF na raw ba si Meg? Meg, sagutin mo yan. Uy, grabe, wala. Ano? Wala. Grabe, wala. Ha? Meg, may boyfriend ka? Wala. Alam mo, personal yan. Tinatanong wala naman sa basket or sa wala, sports public figure ka na, Meg Di ba? Kaya may magtatanong talaga sa'yo ng ganyan. Ganyan. Sabi ni Kuya Benro, secret daw. Hello, Idol! Glenn Santos at yung kanyang wife, Mids, and ang kanyang mga dalawang matatalino at magagandang mga bata, sina Kyle at Carla. Parati nanonood sa atin yan. Bumasyal pa nga dito one time. Idol ko yan si Glenn, galing mag-basketball. Glenn Santos. Nakasama nyo? Lalaro ko. Hindi, medyo una lang sa akin ng konti. Konti lang naman. Kaya nung mga bata-bata ako, yung mga paliga sa amin, sila yung mga pinapanood namin. Yan. Sila yung pinapanood namin. Eto tingnan mo naman. Nabasa ko, natuwa naman ako. Sabi ni sabi, good evening po. Pabati lang po sa sarili ko. Anthony Tamisin. Okay, sweet yan, si Anthony. Nanood po kasi ako. Ano na po ba ang time slot nyo? Laging di ko po kasi nasisimulan. Thanks po. Everyday tayo, Mondays to Fridays, 7 to 8 p.m. Malamang hindi siya nanonood ngayon kasi hindi niya alam yung oras Okay, ayos na. Ayun na, boundary na. Okay, so Meg, ang iyong pasasalamat. Siyempre, siyempre binubuksan ko pa siya. maraming salamat sa Amazing Playground. Kay Amis Tumang na Amazing Playground, Cosmo Culture for my awesome outfit, J. Lucera for hookup watches, Sergio Celosi ng Ever Belena and Bobson Jeans, St. Luke's Medical Center, California View, Dr. MJ Torres ng Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Yan, siyempre, to my wife, Queenie, I love you. Kay Prince Zian, Prince Zoe, kay Ate Joy, Ate Brenda, Mami Base, Daddy Dan, Mami G, at kay Mama Lau. And happy birthday sa aking sisters, Angelica, at advance happy birthday naman sa aking mommy. Yan, si Mami Margie, Mami G. Ayan. At syempre, salamat sa ating mga supporters kay Mr. Amis Tumang. Yes. Pasalamatan mo na. Ako rin magpapasalamat sa lahat ng mga suportang binibigay nila. At Mr. Sherwin Bringas ng DTC, Josel de Guzman ng Globe. Okay. So, bukas, baka wala pa si Snow. Medyo pagpahingayin muna natin. Pero pagdating ng Thursday, ayan, baka makabalik na ang inyong paboritong
si paring Snow Badwa. Pansamantala mga kaibigan, ako po si Dennis Principe. Megs Yozon. Ito po ang PTV Sports, Sports Radio. Kalas na tayo. Until tomorrow, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat.